Bilang isang nangungunang reyna sa Europa, ang pagsilang ng apo sa tuhod ay hindi basta pagdami ng miyembro ng pamilya. Anong pangalan ang ipapangalan natin sa bata, John? Mali ang naalala ng manugang ko. Ang pangalan ng apo ko sa tuhod ay Constantine. Constantine ang pangalan ng emperador ng Byzantine. Inaasahan ni Catherine na ang apo nitong prinsipe ay magiging emperador doon balang araw, at ang kinabukasan ng Russia ay mamanahin ng panganay na apo, si Alexander. Nang matapos ang seremonya ng pagbibigay pangalan sa apo, ay kinuha ni Catherine ang dalawang apo, sa pangalan ng paghahanda sa pagiging emperador. Nalungkot naman ang manugang na nakakita nito. Anong nangyari? Ninakaw na naman niya ang anak namin. Galit na galit din si Paul sa mga oras na iyon. Suot ang kanyang matataas na takong, dali-dali siyang pumasok sa silid ni Jelena. Ibalik mo agad sa akin ang anak ko. Dapat na mabigyan ng pinakamagandang pag-aalaga ang apo ko. Ako na mismo ang mangangasiwa sa edukasyon ng magiging emperador. Lalong nagalit si Paul nang marinig iyon. Sigaw ng sigaw na siya ang tunay na tagapagmana ng Russia. Huwag mong kalimutan. Ikaw ang kumuha ng trono sa aking amang si Pedro III. At ngayon ay sinasakop mo ang trono at inaagaw ang aking karapatan sa paghahari. Ganito ba dapat ang pakikitungo ng isang reyna sa kanyang anak? Nitong mga nakaraang taon, puro reklamo si Paul. Sumakit na ang tenga ni Catherine. Kaya sinabi na niya ang totoo. Hindi ka anak ko. Hindi rin naman anak mo si Peter III. Nakita ko lang ang anak ko pagkalipas ng 40 araw pagkapanganak ko. Sinasabi nilang hindi umabot ng isang araw ang sanggol, at pinalitan na ng ibang sanggol. Isipin mo mabuti iyan. Simula nang malaman ni Paul na posibleng hindi siya tunay, hindi na siya mapakali, kaya't iniutos niya sa kanyang guro na pumunta sa Royal Archives, upang mahanap ang lahat ng mga dokumento tungkol sa kanya mula nang siya'y isilang, upang personal niyang mapatunayan ang katotohanan ng kanyang pagkatao. Ngunit matapos ang maraming araw at gabi ng paghahanap, at nang makasiguro na walang anumang mapaghihinalaang bakas tungkol sa kanyang pinagmulan, tinitigan niya ang larawan ni Peter III sa dingding. Pagkatapos ay tinitigan din niya ang kanyang sarili sa salamin. Kumbinsido siya na siya nga ang anak ni Peter III. Kaya kinabukasan, muli siyang nagpunta kay Jekaterina na puno ng kumpiyansa, at sinabing tiningnan na niya ang lahat ng mga diary at liham ng yumaong lola ni Elizaveta. Wala siyang nakitang anumang impormasyon tungkol sa kanya, na hindi anak ni Peter III. Gusto mo lang gamitin ang kasinungalingan para maaga ang trono ko, Paul Petrovich. Kahit na gusto mong maghari, kailangan din sa tamang panahon. Pagkatapos mo bang mamatay, ganun mo ba inaasam ang araw na iyan, anak ko? Mag-ingat po kayo. Pagkasabi niyo na'y tumalikod na si Paul at umalis. Nang mga oras na iyon, si Jelena ay may kinuha sa ilalim ng mga dokumento, isang mahiwagang liham mula sa dating reyna, at determinado nitong sinunog. Walang sino man ang makakaalam ng katotohanan. Ang relasyon niya sa kanyang anak ay napakadelikado. Kasabay nito, ang pag-iibigan nila ni Potemkin ay nagkaroon din ng pagsubok, dahil si Potemkin ay determinado ng pumunta sa ibang bansa upang magtayo ng Black Sea Fleet. Nakikita si Potemkin na determinado na. Napagpasyahan ni Catherine na palayain ang kanyang Goldfinch. Pagkatapos, sa wakas ay nakarating si Potemkin sa kanyang pinapangarap na lugar. Kasama ang kanyang mga kasamahan, tinupad nila ang kanilang mga pangarap. Mula noon, sila na lang ni Ekaterina ang nag-uusap sa pamamagitan ng sulat. Ang aide-de-camp ni Potemkin na si Lansky ang naging tagapaghatid ng kanilang mga sulat. Sa unang pagkikita pa lang, ang kanyang inosenteng mukha ay nag-iwan na ng malalim na impresyon kay Ekaterina. Pero dahil sa madalas na pagpapadala ng sulat, ang tingin ni Ekaterina sa kanya ay unti-unting nagbago. Hindi na ito gaanong inosente. Ang aide-de-camp nga pala ni Prince Potemkin, si Lansky. Naalala ko na ang pangalan mo. Bakit ka tumatawa ng ganyan? Hindi ko maitago ang aking kaligayahan. Sobrang saya ko. Anong ikasasaya mo? Saka palang magsisimula ang buhay mo. Binuhay ni Jelena ang pag-asa niya. Habang tumatagal, parang may na-develop na silang understanding. Kusang-kusa silang magtititigan. Ipinagkatiwala ni Ekaterina kay Lansky ang paghatid ng liham sa kan ng Crimean Khanate. Ang kan na ito, si Shahin, ay palaging may pagkiling sa Russia, ngunit ang kanyang kapatid ay may pagkiling sa Turkey. Nang mga panahong iyon, ang Russia at Turkey
ay parehong may Hungariang mapasakamay ang Crimea. Kaya naman, nagpadala ang Turkey kay Shaheen ng isang napakagandang mananayaw. At ang tunay na layunin ay ang pagpatay kay Shaheen nang hindi niya inaasahan. Dahil kung gayon ang kanyang mga kapatid, ay kusang loob na magpapasakop sa Turkey. Nang dumating ang gabi, si Lansky ay nakaupo sa tabi ng apoy, at gumuhit ng larawan ni Yekaterina. Ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo, nakita niya ang mananayaw na sasakal kay Shaheen. Agad na tumakbo si Lansky para tumulong nang makita niya iyon. Sa tulong ni Lansky, matagumpay nilang nahuli ang mananayaw. Pagkatapos ay bumalik si Lansky sa St. Petersburg, at iniulat ang pangyayari kay Yekaterina. Nang marinig iyon ni Yekaterina, naisip niya na ito ang magandang pagkakataon para mapalapit kay Shaheen. Kaya naman agad niyang pinasulat sa sekretarya ang liham na nag-aanyaya kay Shaheen na magbakasyon sa Russia. At si Shaheen, matapos ang pananaksak, ay lalong nagmadali sa paanyaya ni Jelena. Ngunit sa araw na makausap ni Shaheen si Jelena, ang walang kwentang si Paul ay nagalit dahil sa kanyang pwesto sa likuran. At basta na lamang umalis ng walang paggalang, sapagkat sa tingin niya, dahil sa kanyang antas, dapat siyang nasa unahang hanay. Ngunit sa pagtitipon, walang kahit sino ang nag-abalang pansinin siya. Matapos ang magiliw na pag-uusap ng dalawa, nagdesisyon si Shaheen na manatili sa Russia ng ilang araw. Samantalang si Lansky, na wala ng ibang gagawin, para lang makita si Yekaterina. Lagi siyang naghihintay sa labas ng silid-tulugan ni Yekaterina araw-araw. Katulad mo na nanonood ngayon, nagpupumilit na makita ang iyong kasintahan na parang aso't pusa. Ang lalaking yun, araw-araw kang hinihintay, mahal na hari. Hindi sumagot si Jelinang nang marinig iyon. Bahagya lamang nang umiti ang kanyang mga labi, halos hindi mahahalata, at siya nga ay natuwa sa kanyang pagiging inosente at dalisay. Kaya naman siya ay nag-eniaya kay Lansky na sumama sa kanyang pagdalaw sa apo ng hari na si Alexander. Ngunit hindi inaasahan ni Jelinang. Nasa pag-alis niya lamang ng saglit, ay nakarinig siya ng isang pag-uusap ng apo ng hari kay Lansky. Mahal na mahal mo ba ang lola ko? Opo. Sa buong buhay ko, wala pa akong nakilalang babaeng mas marangal, mas maganda, mas mabait, at mas deboto kaysa sa kanya. Sa totoo lang, mahal na prinsesa, handang kong iwanan ng anumang bagay sa mundo. Maging araw-araw ko lang siyang makita. Dahil sa mga salitang yan, natunaw ang puso ni Yekaterina at tuluyan ng nahumaling. Para bang bumalik ako sa panahong uhaw na uhaw ako sa pag-ibig. Kaya pagkatapos ng araw na iyon, lumipat na si Lansky sa St. Petersburg, at naging bagong paborito ni Catherine. Medyo mahirap pala ang batang ito. Isang malita lang ang dala niya. Pero paano naman kaya magiging kulang ang pagtrato sa paborito ng isang imperyal? Binagaya ni Catherine ang ayos niya ayon sa kanyang gusto. Gagawang siya ang pinakamaliwanag na bituin sa palasyo. At si Jelena, para patunayang mayroon pa rin siyang walang hanggang alindog, ibababa niya ang kanyang kwelyo bago pumasok si Lansky. Ipapakita niya ang kanyang maputi at makinis na mga balikat. Pero ang bagong promos iyong paborito ni Haring Lansky ay halatang kinakabahan pa. Nauutal at hindi alam ang gagawin. Pero ang pagmamahal niya kay Jelena ay hindi may kakaila. Ang tanging kapintasan lang niya ay hindi niya alam kung paano makipaglaro sa politika. Ngunit ang mga kalaguyo ni Catherine ay kailangang maging katulad ni Orlev, na sumasalakay sa digmaan at nagtatamo ng malaking tagumpay. O kaya'y katulad ni Potemkin, na mahusay na tagapangasiwa ng isang malawak na lupain. Kaya't pinlano ni Catherine na atasan ang kanyang sekretarya. Naturuan si Lansky ng mga profesional na kaalaman sa politika. Mula noon, bukod sa pagsasama kay Catherine, ito ay ang pag-aaral ng iba't ibang internasyonal na kaalaman at pagpaplano ng digmaan. Ngunit bigla ang napakaraming natutunan ni Lansky na malakas ang pangangatawan. Nahihirapan siyang matutunan ang mga ito. Agad siyang nahiga sa kama at nagsabi, ang hirap lunukin ng katotohanan, mahirap din ang kumita. Tinatago ng mga alipin ang kanilang kahirapan gamit ang kolorete. Gayunpaman, si Lansky na matagal nang nag-aaral, sa unang pagdalo niya sa pambansang pagpupulong, ang kanyang pagganap ay hindi pa rin kasiya siya, dahil sa paulit-ulit na paglabag ng Turkey sa kasunduan ng kapayapaan, at pagsubok sa limitasyon ni Jelena. Sa pagpupulong, si Jelena ay nagpahayag ng kanyang pananaw kay Lansky. Ngunit ang batang si Lansky ay nanindigan sa kasunduan ng kapayapaan, at ayaw magsimula ng digmaan, kundi manalo sa pamamagitan ng kabutihan. Magpapatuloy na lang ba tayo sa pagtitiis? Pagtitiis sa pananalaki ng mga Turko sa ating mga karwahe. Hintayin na lang natin silang saksakin tayo sa likod.
Ang diplomasya ay hindi dapat pagpapakita ng kahinaan, Lansky. Iisa lang ang pananaw ni Yekaterina. Kung gusto ng Russia na makamit ang paggalang ng mamamayan at ng ibang bansa, kailangan itong maging isang makapangyarihang bansa na dapat katakutin. Kaya naman, nagpasya siyang pumunta ulit sa Turkey. Masyado pang bata at walang karanasan si Lansky.